Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata ng Putakterang Pinoy. Habang tahimik ang gabi, tila walang anumang masama ang magaganap, ngunit sa dilim, lumalakad ang kasamaan. Tahimik na bumukas ang pinto ng silid ni Jackie at Roberto. Si Gustavo, may mga matang puno ng pangil, ay marahang pumasok. Sa liwanag ng buwan na tumatama sa kama, natatanaw niya ang mahimbing na natutulog na si Jackie. Lumapit siya at sa isang iglap, nagising si Jackie, nagulat at napasigaw. Ngunit agad siyang tinakpan ni Gustavo at sinimula ng isang karumal-dumal na krimen. "Bitawan mo ko," sigaw ni Jackie habang nagpupumiglas. Ngunit tila walang kalaban-laban sa bangis ni Gustavo. Umiiyak siya, humihingi ng saklolo, ngunit ang pinakamasakit nang dumating si Roberto, ang kanyang asawa, ay hindi siya kumilos. Tumitig lamang si Roberto, malamig at tahimik. Ang imaheng yun ang pinakamasaklap kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo ay naging kasangkot sa pananahimik. Sa kabilang dako, dumating si Santino at Erica sa bahay ni Rigor. Sugatan, hingal at takot. Ngunit sa halip na yakap ng pag-aalala, sinalubong sila ng malamig at matalim na titig ni Rigor. Kung totoong si Miguelito ang pumatay kay David, gagamitin natin si Erica, wika ng ama. Malamig na parang yelo. Kung siya ang susi para masigurong mapaparusahan si Miguelito, gagamitin natin siya. Pero tay, tao si Erica, hindi siya kasangkapan. Sigaw ni Santino, "Hindi ko siya isasakripisyo gaya ng ginawa nila kay David. Ayaw ko siyang madamay." Nagliliyap ang galit ni Rigor. "Mas uunahin mo pa ba ang babaeng yan kaysa sa kapatid mo?" Ito ang panggaan ng dalawang puso. Isa nilalamon ng galit, isa nananatiling marunong magmahal sa kabila ng puot. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, tinawagan ni Pilar si Marites. Ang tinig niya ay parang kutsilong dumudurog sa dibdib. "Hawak ko ang nanay mo at si Alfredo. Kung gusto mong buhay silang bumalik, ibalik mo sa akin ang mga titulo." Ngunit sa kabilang linya, narinig ni Marites ang tinig ni Tinding. Mahina, nanginginig, ngunit buo ang loob. "Anak, wag mo na kaming alalahanin. Iligtas mo ang sarili mo. Lumayo ka." Isang pagsabog ng damdamin ang sumunod. Si Tanggol, sa labis na galit, ay lumalapit kay Olivia. Tinutukan siya ng baril. "Kung may mangyaring masama kay Lola Tinding, papatayin kita pati ang ina mo si Pilar. Wala na akong awa." Agad silang nagtungo sa compound. Tulad ng mga mandirigmang walang takot, pinangga nila ang gate gamit ang van. Sabay-sabay ang mga putok ng baril. Mula sa kaliliman ay lumulutang ang sigawan, pagsabog at pagdalak ng dugo. Sa gitna ng kaguluhan, si Tanggol ay walang inuurungan. Pumasok siya sa gitna ng palitan ng putok, umaasang maililigtas si Tinding. Si Ramon, kasabay ni Marites, ay tumulong. "Hindi natin pababayaan si Tanggol," anya habang nagpapaputok ng baril sa mga kalaban. Sa loob, si Pilar ay kalmado, ngunit delikado. Patayin silang lahat. Walang dapat pakalabas ng buhay. Ngunit ang mga tauhan ni Tanggol ay hindi basta-basta. Isa-isang bumabagsak ang tauhan ni Pilar. Tila kulog at kidlat ang palitan ng putok. At sa bawat tama ng bala, kasabay ang pagsabog ng galit at paghahangad ng katarungan. Sa dulo ng lahat, hindi pala ang pinakamalakas na sandata, kundi ang paninindigan. Hindi galit ang tunay na lakas, kundi ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pananahimik ni Roberto ay isang kasalanan. Ang galit ni Rigor ay nakakabulag. Ang kabayanihan ni Tanggol ay isinilang, hindi mula sa dahas, kundi sa pag-ibig sa kanyang lola. At si Santino sa kanyang pagtutol ay pinapatunayan na sa gitna ng kadiliman, kaya pa rin piliin ang tama. Sa huli, ang tunay na hustisya ay hindi nabibili, hindi ipinagpapalit, at higit sa lahat, hindi kailanman ipinaglalaban sa pamamagitan ng kasamaan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FPJs ang Batang Quiapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.